hihit sa kakili. Bago sa saksi, natunto na ng Philippine Coast Guard ang kinaroroonan ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Nakita ito sa ilalim ng dagat malapit sa Balok-Balok Island sa Basilan. At ayon sa PCG, may na-recover ding isa pang bangkay ngayong araw. Dahil dyan, umakyat na sa 43 ang bilang ng mga nasawi. 316 naman ang bilang ng mga nakaligtas. Kabilang ang umano'y bumaligtad na police asset sa mga tinutugis na suspect sa pagpatay sa pulis na itinapon sa septic tank sa Bulacan. Nag-alok na po ng 1 milyong pisong pabuya ang DILG. Saksi si June Veneracion. Sa isang septic tank o Poso Negro sa Malolos, Bulacan, nagtapos ang paghahanap kay Police Staff Sergeant Renato Casaway. Miyembro siya ng Drug Enforcement Group na 1 linggo nang nawawala noon. Huli siyang nakitang buhay noong January 24 sa kanyang birthday. Sa kuha ng CCTV nito, makikita si Casaway na naka-striped hoodie. Naka-red jacket at black cap naman ang kanyang asset na si Julian Salamat. Nakinita umano niya sa isang compound sa Barangay Mohon sa Malolos, Bulacan. Hindi nahagip ng CCTV ang harapang pag-uusap ng dalawa. Pero maya-maya, sunod-sunod na putok ng baril ang maririnig. Pero ang mga taong nasa paligid, tila walang reaksyon. Sunod na makikita sa frame ng CCTV camera ang asset ng pulis. Sige na. Maririnig din ang pagbibigay niya ng utos sa kanyang mga kasama. Sige na, tutuloy yung dugo, pare. Tutuloy yung dugo. Hindi rin kita sa video pero ayon sa pulisya, pinagtulungan umanong maitapon si Casaway sa loob ng septic tank. Makita mo dito yung conspiracy to conceal yung cadaver. Just imagine, nangyari January 24, na-discover natin January 30. Nobody from them reported the incident. 4 na sospek ang arestado, kabilang ang isang police corporal na si Vivencio Abalos. Inaresto natin siya for his concealment. Accessory siya doon sa krimen. Na kung dapat hinaresto niya na nung 24, dapat arrested na natin yung gunman. Tinutugis pa rin ang gunman at 6 pang sospek. Ayon sa pulisya, makakasama ni Abalos sa isang grupo ng riders sa mga sospek, kabilang ang mismong gunman. Ikinuwento pa raw ng gunman kay Abalos ang kanyang ginawa. Yung mga ganitong klaseng bagay ay hindi natin pwedeng palusutin. I am announcing a 1 million peso reward for information leading to the arrest of Mon Salamat and Company. Base sa investigasyon, may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Casaway. Mainit na umano ang mata sa kanya ng mga suspect na sangkot sa iligal na droga. During the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Casaway, target na talaga nung ni Salamat dahil nagiging problema nila. Last December, nahulihan yung isang kasama nila, nahuli nito ni Staff Sergeant Casaway. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mga arestadong sospek. Nauna namang tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Idinetalye ng DILG ang mga pangyayari sa pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinito at sa kanyang anak. Ayon po sa DILG, isinama pa umano ng mag-asawang suspect ang kanilang 3 anak nang bumiyahe para itapon ang bangkay ng mag-ina. Nagbabalik ang saksing si June Veneracion. Sa loob ng bahay ng mag-asawang itinuturong mastermind sa Novaliches, Quezon City, pinatay si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinito, Enero 16, alas 11 ng gabi. Makalipas ang 6 na oras, sunod namang pinatay ang 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, unang pinatay si Police Senior Master Sergeant Molinito habang nakaupo sa sofa ng dating pulis na inaanak pa naman niya sa kasal. Pinatay si Dayan Marie Molinito sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Isinunod naman ang batang si John Ismael. Sila parang, oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Sa extrajudicial confession ng isa sa mga suspect na kasabwat, hindi kasama sa plano ng pangunahing suspect na patayin ang bata. Pero basta naig daw ang kagustuhan ng kanyang misis. Actually, according to ang plano sana ni ay papuntahin lang sa iligaw yung bata sa Taguig, balik doon.
Kaya lang, ang nasusunod, ang gusto ni sama na kasi makikilala something na gano'n. Habang nangyayari ang krimen, nasa loob din umano ng bahay ang 3 anak ng mag-asawang suspect pero hindi nila nakita ang aktwal na pagpatay. Sa tulong ng isang kasabwat, isinakay sa isang SUV ang katawan ng mag-ina para itapon. Isinama pa umano ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa biyahe habang sakay ang mga bangkay. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga. Kasi, anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal. Sa Pulilan, Bulacan, natagpuan ang labi ng babaeng pulis noong January 24. Habang sa Victoria, Tarlac, natagpuan ang anak niya noong January 29. Sa ngayon, 4 ang itinuturing na suspect at hawak na ng mga otoridad. Ang mag-asawang itinuturong utak sa krimen at 2 kasabwat. Sa videong kuha nung arestuhin ang mag-asawang pangunahing suspect, ay todo tanggi ang babae na naroon siya sa lugar ng krimen, bagamat napanood niya umano ang pagpatay via video call. Sa videong ito ay idiniin niya ang mister ni Molinito, pero ngayon ay person of interest na lang ang turing rito. Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Pinaluhod niya si Ninang. Ayon naman sa extrajudicial confession ng babaeng kasabwat, bago pa ang krimen ay pinaghandaan na ito. May kwento doon yung 15 pa lang, parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Lumalabas sa investigasyon na onsehan sa transaksyon ng sasakyan ang isa sa posibleng motibo sa krimen. Ahente ng sasakyan ng babaeng pangunahing suspect. May gusto umanong bilhing SUV Montero ang biktima, kaya siya nagbigay ng down payment na 550,000 pesos sa mag-asawa. Ipinabenta pa ng biktima sa mag-asawa ang kanyang lumang sasakyan sa halagang 450,000 para mabuo ang pambayad sa kursunadang SUV. Pero nang magkita-kita na sila ng January 16 para tapusin ang transaksyon, it turned out non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel siya. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have a string of cases, estafa cases. bukod sa 4 na arestadong suspect, itinuturing pa ring person of interest ang asawa at ama ng mga biktima. Nasa restrictive custody pa rin siya ng PNP. Duda raw ang mga otoridad sa kanya. 2 things Una, pinilit niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niyo yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya. Well, iba-iba naman tayo ng reaction, di ba? So, we have different ways of grieving. So, hindi natin mahusgahan base lang sa reaction niya. So, antayin natin. Kinumpirma rin ng abogado na nasa restrictive custody nga ang nasabing pulis. Matapos, madrop ang reklamo dahil iniurong ng kapatid ng biktima. Bago naman iproseso para sa inquest ang kasabwat na babae, iginit niyang hindi siya sangkot sa krimen. Kayo po ba isangkot sa krimen? Hindi po. Ano lang po kayo, ma'am? Witness lang. Witness po ako. Ako po nakakita. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Kung paano... Sige, attorney, nagsasabihan lang natin siya, ma'am. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Sa ano na lang, ma'am? Sa trial na lang po. Hindi na niya ididetalye ang pangyayari sa payo ng kanyang abogado. Sa kabila nito, kumpiyansa ang PNP sa mga ebidensyang hawak nila. We assure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Inihain po sa Kamara ang panukalang batas na layong ipatupad ang No Work, No Pay scheme para sa mga mambabatas. Ang pulso dyan ng publiko sa Barangay Saksi ni JP Soriano. Taong bayan na nagluklok sa pwesto sa mga senador at kongresista. Sa taong bayan din ang gagali ang pampasweldo sa kanila sa pamamagitan ng buwis.
Sa ilalim ng Salary Grade 31, mahigit 300,000 piso kada buwan ang sweldo ng mga senador at kongresista. Kung maging Senate President naman o House Speaker, pwede pa itong umabot sa hanggang 400,000 piso kada buwan sa ilalim ng Salary Grade 32. Bukod pa riyan ang mga bonus at iba pang benepisyo para matiyak na deserve ng mga mambabatas ang natatanggap na sweldo. Inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 7432 o panukalang No Work, No Pay Scheme para sa lahat ng mambabatas. Ibig sabihin, babayaran lang sila kung pumasok at nagtrabaho tulad ng pagdalo sa mga sesyon sa plenaryo, paglahok sa mga committee hearing, at paglahok sa official activities. At kung absent ng walang mahalagang rason, hindi sila sasahod para sa mga araw na lumiban sila. Pero sabi ng panukala, hindi naman daw mag-a-apply yung no work, no pay kung ang dahilan ng pag-a-absent ay valid naman o merong makatwirang dahilan gaya ng pagkakaroon ng sakit ng isang mambabatas, pero dapat ito po ay merong patunay mula sa isang licensed physician, meron pong official travel abroad o kaya sa ibang lugar, basta ito po ay otorisado rin ng Senado o kaya ng Kamara at meron na po talaga nakaschedule na leave of absence na dapat ay aprobado rin. Tinanong namin ng mga kapuso kung pabor sila rito. Sila pumapasok pa petek-petek lang, tapos kami, yung mga mahihirap, nagtrabaho ng maayos, kinukulangan ng sahod. Kung pala-absent ka, di wala ka sahod, di ba tama yun, sir? No work, no pay. Parehas ang laban. Ang mga pala-absent, hindi talaga dapat naman ng kulang. Kung hindi niya kaya ano yung tungkulin niya, gawin. Tinanong din namin ang mga kapuso online kung pabor sila sa panukala. Sang-ayon ang karamihan sa kanila, tulad ng isa na nagsabing ang pinapasweldo sa mga mambabatas ay hard-earned money, kaya dapat paghirapan nila ito. Sabi pa ng isa, kung yung mga nasa laylayan nga, ganyan ang ipinatutupad, dapat sa kanila rin. Komento naman ng isa, sana pumasa ang panukala hanggang sa presidente. Kailangan din daw na bukod sa hindi sila mababayaran, magkaroon din ng parusa kung naging kaugalian na ang pag-absent. Sagot ng isa pa, ang ordinaryong manggagawang araw kapag hindi nakapasok ng 3 araw nang walang pahintulot, awol agad. Ayon sa co-author ni Marcos sa panukala na sinabotas Representative Toby Tiangco, na-inspire umano siyang mag-refile ng isa pang bill kahit mga mambabatas ang tatamaan. Natuwa ako dun sa no work, no pay bill kasi it shows na gusto na natin magreforma dito sa House, no? Noong 17th Congress noong 2016, may final na akong bill, no? Yung ipagbawal na yung numero 8 plaka. Since mukhang seryoso naman ng reforma dito, ay i-refile ko. At sana naman umusad yun para wala ng 8 plaka. Pabor din si Senador J.B. Ejercito sa panukala. May niluluto na umanong ganito sa Senado. Nabanggit pa nga niya si Senador Bato de la Rosa na Oktubre pa huling pumasok. Hindi na nagpakita sa Senado si de la Rosa mula nang mabalita ang may arrest warrant umano na inisyu sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Si Senator Bato, kung tinaano natin yan, ang proposal nga suspend na muna yung salaries niya hanggang hindi siya pumapasok. So, tignan natin kung okay sa kanya. Proposal ni Senator Lacson yun. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Pagbobotohan bukas ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ang unang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Paano nga ba dapat sukatin kung ang impeachment complaint ay sufficient in substance? Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may recital of facts o malinaw na salaysay na mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang, kundi pasok at tugma sa mga ground for impeachment. Sufficiency in substance is not about whether allegations are loudly made, repeatedly asserted, passionately believed, or politically resonant. It is about whether the complaints allege ultimate facts, not mere conclusions, whether they show a personal, culpable act or omission by the impeachable official,
and whether those acts, as pleaded, amount to culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust, as the Constitution strictly enumerates. Pinaigting din ng komite ang sukatan matapos manalo sa botohan na dapat authentic ang mga dokumentong kalakip ng complaint. Tatlo ang grounds for impeachment ng De Jesus complaint: betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Isa sa mga puna, puro news article daw ang basehan sa alegasyong kinidnap at binigay sa ibang bansa si dating Pangulong Duterte. The first offense, most of the annexes are news articles. It might be insufficient for evidence to be based on mere news articles only. Honorable Nisay, the question is very specific. Whether or not you are aware of a case of kidnapping filed against the impeachable official. Am I aware, Madam Chair? You are? Aware. So you are aware that there is a case of kidnapping filed against the impeachable official? No. That there is no, ma'am. Sinita rin ang basehan ng alegasyon na drug addict daw ang Pangulo, kaya epektado ang kapasidad na mamuno. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. Ganun din ang alegasyong hindi vinito ng Pangulo ang unprogrammed appropriation sa budget noong 2023 hanggang 2026. At kumikbak din daw ito sa mga budget insertion at ghost flood control project na ang basehan ay mga video na pinost sa Facebook ni dating Congressman Zaldico. The video exposes abroad, wherein we in the later part will have to hear this particular person has to be present. Otherwise, it's a piece of paper and a piece of video that is not allowed to be introduced in any proceeding. Inusisa rin ang basehan ng alegasyong binuo ng Pangulo ang Independent Commission on Infrastructure para protektahan ang mga kaalyado niya. Ipinagpabukas ng House Committee on Justice ang botohan sa sufficiency in substance ng De Jesus impeachment complaint para raw mabigyan ng pagkakataon ng mga kongresistang pag-aralan ng issue. Ipinagpabukas din ang pagtalakay sa sufficiency in substance ng pangalawang reklamo, ang Masa et al. Impeachment complaint. At bukas din inaasahang pagbobotohan nito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Iniurong po sa February 27 ang pre-trial para sa mga kasong kinakaharap ni Sara Diskaya at siyam na iba pa dahil sa maanumalya umunong flood control project sa Davao Occidental. Saksi si Joseph Moro. Kanina dapat ang pre-trial sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City ng mga kaso laban kina Sara Diskaya, Executive Officer ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at 8 opisyal ng DPWH. Kaugnayan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds dahil sa maanumalya umano 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Pero ipinagpaliban ang pre-trial sa February 27. Sa pagdinig kanina, pansamantalang pinagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng mga akusado na via video conferencing na lamang ang kanilang pagdalo sa mga susunod na pagdinig dahil daw sa kanilang seguridad. Inutusan din ng korte ang prosekusyon na tapusin ang paglalagay ng markings sa mga dokumento magsisilbing ebidensya. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng kampo ng mga akusado pero tumanggi sila. Hindi rin nagbigay ng karagdagang detalye ang Visayas Ombudsman. For your attention na nag-focus din mo sa kanyang corruption cases. But in deference to our central office, we were given orders to let them give kanabitang mga press releases. Okay. So, I'm sorry, I cannot say anything about the case. Diringgin naman ang petition for bail na inihain ng mga akusado pagkatapos ng pre-trial.
Ang 8 luxury vehicles sina Sara Diskaya at asawang si Pacifico ipasusubasta ng Bureau of Customs sa February 11. Isa rito ang Rolls-Royce na sumikat dahil sa payong nito. Inaalok na ito ngayon sa 29 million pesos. Pinili ng BOC na isubasta pa rin ito kahit pwede na itong i-direct offer. Mas less questions. We are trying to avoid actions that would cast doubt. Ang mga sasakyan ng mga Diskaya, bahagi ng 4 na bilyong pisong halaga ng mga ari-arian na hinahabol ng Technical Working Group na binuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Bahagi yan ng 24.7 billion pesos na assets o ari-arian ng 140 individual at 300 korporasyon na sangkot sa flood control scandal. Kaya hiniling na ng Anti-Money Laundering Council o AMLC na i-freeze. Pinag-usapan na ng TWG kung anong mangyayari sa paghahabol kung sakaling buwagin ang ICI. Pero sa ngayon, tuloy-an niya ang trabaho. Each individual agencies na mag-disengage or for example naman halimbawa mag-cease to exist, the TWG's work would still continue because we discussed amongst ourselves na what we do here would also be valuable for other agencies like the Sandigan Bayan, the Ombudsman. I think it was designed to exist outside the ICI. Sabi ng Justice Department, maaari pa ring ituloy ang forfeiture o pagbawi sa mga ari-arian kahit wala na ang ICI. Our position kanina, what was agreed upon is that the work never ends despite the ICI being dissolved, if that even happens. Sabi dati ni ICI Special Advisor, retired General Rodolfo Azurin, nasa Pangulo na kung ipatutuloy pa niya ang trabaho ng ICI. Pero sabi ngayon ng Malacanang, depende na raw yan sa ICI. Kasi independent commission sila. So, ang magiging decision nila, dun lang po ang Pangulo. Sa mga orihinal na commissioner ng ICI ay tanging si ICI Chairman, retired Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira. Wala pang pumalit sa mga nagbitiw na commissioner. Sabi ng Malacanang, nasa ICI kung gusto pa nila ng mga bagong commissioner. Independent body po kasi ang ICI. So, ayaw po makialam ng Pangulo kung ano po ang magiging decision nila. Kung ang decision po nila ay gusto nila na magkaroon ng panibagong miyembro, sabihin naman po nila sa Pangulo. Hinihingan pa namin ng pahayag si Reyes at ang ICI. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isa sa ilalim sa preliminary investigation ng Makati Prosecutor's Office ang panibagong reklamong qualified theft na inihain ni Michelle D. laban kay alias Totoy. Saksi, si John Consulta. Nitong Biyernes, muling inihain ng beauty queen at aktres na si Michelle D. sa Makati Prosecutor's Office ang reklamong qualified theft laban kay alias Totoy, ang dating driver at personal assistant ng kaibigang si Rian Ramos. Ang allegation po na kinuha niya po yung ampaw na naglalaman po ng 10 items na valuable items ni Michelle D. without her knowledge and consent. Paliwanag ng abogado ni Michelle, kailangang i-refile ang reklamo para masunod ang tamang proseso. Na-dismiss kasi ang naunang reklamo ni D dahil hindi na raw maaaring ma-inquest si alias Totoy noon dahil mahabang panahon na ang lumipas mula nang mangyari ang umano'y pagnanakaw noong Disyembre. Ayon daw sa prosecutor, kailangan na raw dumaan ang reklamo sa preliminary investigation. Naging issue lang po doon sa resolution ng Office of the City Prosecutor noong January 19 inquest investigation is whether or not subject po ba for inquest yung kaso. Kaya sinabi po nila na dalhin sa regular preliminary investigation at doon po natin investigahan at saka po nila aaksyonan ang merits ng kaso whether or not there's a reasonable certainty of conviction to indict Mr. for qualified theft na ifinal po ni Miss Michelle D. Kalakip ng reklamo ang litrato ng umano'y kinuha ni alias Totoy nang walang pahintulot ang ampaw na may lamang mga valuables daw ni D. 10 daw ang laman ng ampaw at 9 dito isinuli na ni alias Totoy. Pero may isa pang nawawala na nauna na niyang sinabi na wala raw ito sa kanya. Kanina, kasama ang NBI, binalikan ni alias Totoy ang Makati Police Station kung saan siya dinala matapos ireklamo doon ni D. Alegasyon niya, sinaktan umano siya ng mga pulis habang nakadetine mula January 19 hanggang sa mapalaya noong January 22. Ipinakita ni alias Totoy kung saan siya idinaan at ang kwarto na pinangyarihan ng umano'y pananakit.
nangako si Makati Chief of Police, Police Colonel Pedro Alagano ng full transparency at cooperation sa investigating team. Binigyan din ng Makati Police ang NBI ng kopya ng CCTV habang andun si alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Binusisi po sa Senado kung bakit ang mukha ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang lagi raw nakapronta sa mga tourism campaign imbes na ang magagandang tanawin ng Pilipinas. Gaya na lang daw ng pagkakalagay ng mukha ni Frasco sa front page ng isang magazine, pati na sa tarpaulin sa Boracay Airport at ang larawan niya sa Lake Cebu sa South Cotabato. Ang depensa ng kalihim, hindi nila kinomisyon ang pagkakalagay niya sa magazine na nag-cover sa Philippine Pavilion sa Osaka, Japan. At hindi rin daw niya iniutos na maglagay ng welcome tarpaulin na may mukha niya sa Boracay Airport habang ginagawa lamang daw niya ang kanyang trabaho sa Lake Cebu. Kaya meron siyang larawan doon. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. Perhaps if it is the pleasure of the senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. Of course, ma'am, you can visit. Why not? What I'm saying is, yun po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for. Nagkainitan sa plenaryo sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Kiko Pangilinan sa gitna po ng isyu ng pambabatikos ng Embahada ng China sa ilang opisyal ng Pilipinas. Saksi, si Ian Cruz. Pagkondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa ating mga opisyal at institusyon ang Resolution 256 ni Senador Kiko Pangilinan. Pero ang isa sa iginiit ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang interpellation, kailangan tukoy ng Pilipinas ang hangganan ng ating teritoryo. Ito anya ang dapat inuuna ni Commodore J. Tariela na isumite sa International Hydrographic Organization. Kesa sasabihin natin, gagawa ng halimbawa ng caricature, para sa ganon, alam na natin, maiguguhit na natin, hindi lamang tayo lang ang nakakaalam ng ating West Philippine Sea, pati po doon sa S-23. Ito po yung International Hydrographic Organization. Paalala ni Pangilinan, dinepensahan na ng Defense Department at sandatahang lakas ang binanggit noon ni Tariela. Hindi ba dapat susugan natin at suportahan natin at we rally behind our armed forces, our Department of National Defense, rather than not kowtow, but rather than give China the benefit of the doubt as regards their motivations in attacking one of our men in uniform? Suportado si Pangilinan ng kasama sa mayorya na si Senador Risa Ontiveros. Sinabi ni Senate President Tito Soto, maaring maepekto na sa national security ang balitaktakan ni na Pangilinan at Marcoleta. Kaya sinuspinde ang sesyon ng presiding officer na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Madalas pasok sa Foreign Relations Committee ang ganitong mga issue pero hindi na yan hahawakan ni Senadora Amy Marcos, ang chairperson nito mula August 2022. Hinirang na bagong chairperson nito si Senador Erwin Tulfo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Simula pa lang, bumuhos na ang papuri online sa Kapuso Action Drama Series na Never Say Die. Ayon sa mga nakapanood sa unang episode, napapanahon ang tema at ang kwento ng serye. Sa ilinaos na watch party nito kagabi, kasamang nanood ang mga bidang sina Jillian Ward at David Licauco. Si Jillian ay gumaganap bilang vlogger habang investigative journalist ang karakter ni David. Ayon sa cast, patikim pa lang ang mga maaaksyong eksena na napanood na. Naghampasan ng silya saka nagsuntukan ang ilang lalaki sa isang food festival sa Kalinog, Iloilo. Ayon po sa pulisya, pare-parehong lasing ang mga sangkot. Pinagtulungan umanong bugbugin ng 13 lalaki ang 3 lalaking biktima. Paalis raw ang mga biktima nang banggain umano sila ng mga suspect saka hinapol hanggang sa humantong sa komosyon.
Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang 3 biktima na posibleng napagtripan lang daw ayon sa pulisya. Nakuha na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect na sasampahan ng kaukulang reklamo. Apektado na ng trough o buntot ng bagyong Basang ang ilang bahagi ng bansa. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,010 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At base sa forecast track ng Pag-asa, posible itong maglandfall sa Caraga sa Huwebes ng hapon. At bukod sa bagyo, naka-aapekto pa rin sa bansa ang amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, ilang bahagi ng Cordillera, Aurora, Quezon, Palawan, Northern Mindanao at Caraga. Hindi rin inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. Nakataas naman ang gale warning sa northern seaboard ng Northern Luzon. Mga asong nag-ala hotdog o di kaya nagbihis paru-paro? Meron po niyan sa Bolivia kung saan daan-daang fur babies ang rumampa kasama ang kanilang fur parents. Pasabog ang mga suot na costume kabilang na ang may pakpak. Na katulad po ng paru-paro, meron ding nurse, bumbero. Aba, meron din isang hotdog stand. May ilan din nagbihis bilang mga sikat na karakter. Ang makulay at buhay na parada, bahagi ng kanilang tradisyon bago mag-Semana Santa. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.